Hello guys! Welcome sa aking cooking series again. Unahan ko na kayo guys dahil napakaraming aberya talagang nangyari habang nagluluto ako ng putahe na to, Diyos ko Lord. So ang ating putahe na ito ay matagal ko na talagang kinikrave and meron kasi akong pinapanood na vlogger na naka-base sa ibang bansa, actually sa Middle East ata. And nagluluto siya doon ng mga Filipino food na kinikrave niya and nakita ko na isa sa kinrave niya na karaan is yung pansit. And since wala tayong pasok today, so naisipan ko na magluto for lunch ng ating pansit gisado. Nagisa ako ng bawang kahit na hindi pa siya masyadong mainit dahil sa totoo lang guys, lampas na alauna nung nag-start akong magluto dahil nung bumili ako ng mga ingredients na gagamitin ko is 12 PM na. At talagang tanghali na rin ako bumangon dahil parang sa pagod galing sa trabaho, mas gusto kong kumilata na lang maghapon pero hindi pwede dahil kailangan natin magluto. May mga cravings talaga tayo na kailangan natin i-satisfy. Nung naging okay na yung pag-isa natin ng bawang, isinunod ko na rin yung sibuyas. Actually guys, nagdadalawang isip ako kung ano nga ba yung isasaw ko dahil meron kaming hipon. Pero yun nga, bumili rin ako kanina ng kalahating kilong manok. Alam nyo guys, sa totoo lang, ang mahal-mahal na ng mga putahe ngayon, yung mga manok. Ngayon, dati nabibili ko lang yan ng mga nasa 120, 150, mahal na nga yung 150. Ngayon guys, nagtanong ako dun sa labas sa may talipapa, 250 na daw ang kilo. Napakahirap na talaga ng panahon ngayon, pataas ang mga bilihin. Kaya sa mga nagtatanong sa akin kung kailan daw ako mag-aasawa, nako, hindi ko rin po alam. Nung naging translucent na yung ating sibuyas at bawang, pwede na natin igisa yung ating manok. Meron din akong naging palpak dito sa pag-prepare ko ng manok. Hindi ko alam kasi for me, malangsa yung manok na to na nabili ko. Pero yung trusted brand naman to ng manok na usual na binibili namin ni mama, hindi ko rin alam ba't parang ang lansa-lansa niya sa pang-amoy ko kahit nung naluto na siya. So, hinugasan ko din talaga siya, inasinan ko habang hinugasan, nilagyan ko ng mga kung ano-ano na lang para lang mawala yung langsa niya, pero ganun pa din, malangsa pa rin talaga siya. So, wala tayong magagawa, ito na yung putahe at yung sahog na naihalo natin, so hindi na natin pwedeng bawiin dahil sayang. So, dito na tayo dumating sa unang aberya. Namatay ang aking cellphone dahil nga uminit na naman. Looking for sponsor po, iPhone 17 Pro Max, Charis. Ito lang yung mahirap kapag ganitong vlog, nasa vlogging era kasi syempre kailangan natin ilapit yung ating cellphone doon malapit sa pinaglulutuan natin. So lahat ng init ng pinaglulutuan natin is talagang lasap ng ating cellphone pero wala tayong magagawa, go lang ng go. Nung okay na yung ating manok is naglagay ako ng chicken cubes. Hindi ko rin alam ba't dyan ko nilagay. Hindi ko nilagay no time na magluluto ako ng noodles. Another pack na naman. Narealize ko lang na mali yung ginawa ko nung ginigisa ko na siya. Pero inisip ko, okay, sige lang, baka mawala yung langsa ng manok. Pero ganun pa rin po talaga. Nung nag-combine all together na ang manok at ang chicken cubes naglagay na rin ako dito ng oyster sauce. Mas gusto ko kasi yung mga nasa sachet lang na oyster sauce kasi tansya lang talaga. At, ayun na nga, panibagong aberya na naman, uminit na naman ang ating cellphone. Kaya dito sa part na to, nilagay ko na sa ibang side ng kawali yung aking cellphone. Pero ganun pa din talaga siya. Uminit pa din po talaga. Talagang parang kailangan ko na talaga magpa-sponsor ng iPhone 17 Pro Max 1TB. Charot. Nung okay na yung ating manok, nung luto na siya, sinunod ko na yung ating carrots. So, ang mahal din ito ng carrots dito guys. Hindi ko alam kung dito lang sa mga talipapa sa amin. Kasi hindi pa ako nakapamalengke. Tagal-tagal na rin simula nung muli ako ng malengke. Kasi usually sila mama talaga yung namamalengke dito sa bahay. So, nagulat lang ako sa presyo. Hindi siya bumababa dito. 150 pa din ng kilo. Ay nako, ganun talaga siguro ang buhay. Again, hindi ko po alam kung kailan po ako mag-aasawa, okay? Nung after kong isa-isahin yung mga carrots kasi humalo siya doon sa mga repolyo, hinahanap ko pa talaga is iginisa na rin natin. So igisa lang natin ng very light lang yung ating mga gulay kasi mas gusto ko talaga yung medyo half cook lang yung mga gulay na
hinahalo ko sa pansit. Kasi guys, hindi ko alam, mas malasa talaga siya pag half cook lang at saka mas malutong. Merong thrill kapag kinakain. Gulat kayo no, ibang settings na naman kasi uminit na naman po yung ating cellphone, oo. Kaya na-fast forward tayo ngayon sa pagluluto na ng noodles. Hindi ko rin po alam. Hindi ko na lang po ini-stress yung sarili ko. Naglagay lang ako dito ng mga nasa 500 ml ng tubig. Kasi nga, ayun, na-fast forward. So ayan na, iginisa natin yung ating mga gulay. Pinakita ko na lang dito kasi na-realize ko hindi talaga siya nasama sa video yung pagluto ko ng repolyo. Guys, hindi ako naglagay ng maraming gulay dito kasi pang tanghalian lang talaga namin to or aabutin pa to ng hapunan. And ngayon, naglagay na tayo ng 500 ml ng tubig, nilagyan ko rin ng toyo and ng asin at ng pampalasa. So dito guys, tansya lang talaga yung ginagawa ko. Hindi ako masyadong nagluluto ng may measurements kasi ito yung nakasanayan ko talaga. Nakabase ako sa lasa. So nilagyan ko lang din siya ng mantika para maging glossy yung ating pansit. Kasi ayoko talaga sa pansit is yung hindi siya glossy, yung medyo dry. Ayoko nun sa pansit. So dito sa part na to, mag-aantay lang talaga tayo ng kumulo siya para mailagay na natin yung noodles. So, nagdagdag ako ulit dito ng paminta. Though, naglagay na rin ako doon sa ginisang manok at sa mga gulay. Pero mas gusto ko talaga yung maraming paminta. Hindi ko alam. Mas babango siya for me, lalo na sa pansit. Mas na-appreciate ko yung amoy ng pansit kapag maraming paminta. So, dito sa part na to ay nagkaroon na naman ng aberya. Uminit na naman yung ating phone at nilipat ko yung setup ng ating video dahil parang nasasayangan ako doon sa gasol na gagamitin. Kasi napakatagal magpainit or magpakulo ng tubig doon. And ang nangyari habang nakasalang dyan sa kalan yung aking niluluto, umulan. Ngayon, sacrifice si ante. Ulan kung ulan, basa kung basa. At thank you Lord, kumulo na rin siya. Dito sa pagluluto na to talagang tinitest talaga yung aking pasensya. So ayan, again, thank you Lord. Kahit nailagay ko na din yung aking noodles. So ang lakas ng ulan nito, kung makikita ninyo, nilagyan ko lang yun ng payong yung pinaglulutuan ko para rin hindi rin bumagsak sa mismong pinaglulutuan ko yung dumi galing sa ulan, ganyan. So safe na safe ito ha, hindi ito malang marumi dito guys. Huwag kayong mag-alala dahil kami rin naman ang kakain, chares. Hindi, pero malinis po yan dahil malaki yung payong, nasasakop niya yung buong pinaglulutuan ko. Talagang manghihinayang lang talaga ako sa gasol guys dahil ang mahal na rin ng gasol ngayon, so kailangan naman magtipid. So pag mga ganitong nilaga talaga dito namin siya niluluto. Tsaka mas tipid kasi dito guys, alam nyo na hindi naman tayo kayamanan, nagpapayaman pa lang or magpapayaman pa lang. Dito sa part na to is kailangan nating halu-haluin yung ating pansit para na rin mabilis siyang maluto at makoat yung buong pansit. Kagaya niyan, kailangan natin siyang ihiwalay-hiwalay kaagad kasi parang may part sa akin na kailangan ko na magmadali dahil aside from gutom na yung mga tao dito, is ang lakas din ng ulan, talagang basang-basa ako dyan. So, hinintay ko lang talaga na maglambot siya ng very light para na rin malagay ko na yung ating pansit Mickey. So, yung style talaga na niluluto ko dito, yung ina-achieve ko talaga is bami na sikat sa Visayas region or Mindanao region, hindi ko alam. And dito sa part na to, pagbalik ko after ko hugasan yung pansit Mickey, medyo natuyuan na siya. Nung medyo natuyuan na siya, indication na rin to na medyo malambot na rin yung kanyang noodles. So, dito sa part na to, okay na yung aking pansit Mickey. Hindi ko lang siya nilagay pa kasi may mga part pa na parang may matigas siya. So, hindi ko muna siya tinuloy. Pinakulo-kulo ko muna siya ng konti and hinalo-halo ko lang siya para mag-balance yung pagkakaluto ng ating bihon. Nung time na medyo okay na yung ating bihon is nilagay ko na rin yung ating pansit Mickey. Kasi dito parang hinahabol ko na kasi nga natutuyuan na talaga siya. Dahil malakas, kita nyo naman ang lakas ng apoy natin. Kaya kailangan ko na din siyang madaliin talaga kasi para mahabol ko lang maluto yung Mickey. Kasi dumidikit na talaga dyan yung aking bihon. So hindi ko rin alam guys.
Tapos, ang ginawa ko dito is, naglagay na lang ako ng tubig na mainit, tsaka nilagyan ko rin siya ng toyo para magkaroon pa rin ng lasa or bumalik yung lasa talaga ng ating bihon since naglagay nga tayo ng mainit na tubig. So, another aberya na naman ito guys. Hindi ko rin alam kung kailan ako magluluto ng medyo perfect dito sa ating cooking serye, pero okay lang yan guys. Part ng pagluluto yan. May para ka rin nagta-trial and error lagi. Even nagawa mo na yan dati, naluto mo na siya dati. So, ayun, hinantay ko na lang talaga na maluto yung Mickey dyan kasi yan o, dumidikit na talaga siya. Nung medyo luto na yung ating pansit Mickey is dito na rin yung time na nilagay ko na yung ating gulay na kinisa kanina. So marami-rami rin to guys. Actually kung susumahin lahat ng nagastos ko dito, inabot din ako ng 250 pesos. Lahat-lahat. Ay hindi. Oo, 250 lahat-lahat. So, kasama na dyan yung manok, yung Mickey, yung bihon, yung mga gulay. Ang nagpamahal lang talaga dito guys, yung mga gulay. Sobrang mahal ng gulay talaga. Kaya ang binili ko lang kanina is kalahating repolyo. As in, kalahating repolyo, hinati lang nila sa gitna. Tapos isang buong carrot. Sabi ko, pwede na to kasi pang lunch lang naman namin. Kung hindi mauubos, edi mamayang gabi. Ganun lang. So, makikita nyo, marami pa rin naman yung gulay. Ayan, nakikita pa rin naman siya sa pansit. Hindi naman siya na-overpower ng pansit. So, dito guys, halo-halo na lang tayo and then wait na lang tayo na medyo maluto ng very light na lang yung ating mga noodles. Pero dito guys, nung kinakain na namin siya kanina, hindi siya masyadong luto yung, half cook lang yung mga gulay and masarap siya kainin. So, hanggang dito na lang guys ang ating vlog. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and share po. And please subscribe na rin po dito sa aking vlog. Thank you po!